Lahat po ba ay handa na? Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Tayo po ay mag-alay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil anuman po yung mga problema na ating pinagdaraanan, ang Diyos lamang ang ating mapaghinga ng tulong. Amen? Amen. Glory to God. Tayo na mga kapatid at tayo nang umindak, sumayaw at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Oh, glory to God. Tayo na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kahit na ako'y may problema, hindi ako mangangamba. Ang Panginoon ay kasama, nagtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payapa, sa biyaya niya ako'y pinagpala. Kahit na ako'y may problema, hindi ako mangangamba. Ang Panginoon ay kasama, magtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payapa, sa biyaya niya ako'y pinagpala. Alay ko ay pagpupuri
to Christ Jesus. Amen. Amen, Lord. Na, tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Dahil lagi siyang nandirito sa atin. Amen. 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 Lagi siyang gumagabay sa atin. Basta patuloy lang tayong manalangin. Patuloy lang natin siyang imbitahan sa ating mga buhay. Amen. Dahil laging nandyan siya. Lagi siyang nakatingin sa atin. Amen. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Sa awit 117 verse 2, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin, at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Amen? Amen. Kaya't karapat-dapat lamang na atin siyang purihin, pasalamatan, sambahin, dakilain, at patuloy na itaas ang kanyang pangalan. Amen? Yes, O Lord. Maraming salamat po, O Lord, dahil mula po sa karamihan, kami po ay iyong pinili, O Lord. Salamat, Lord, sa patuloy po ninyo na pagsama sa aming mga buhay, Lord. Wala po kaming ibang pupurihin, sasambahin, at pararangalan, kundi ang iyong dakilang pangalan, O Lord. Yes, O God. We praise you, Lord. Jesus, ikaw ay butang ito. Lahat ng bagay ay hindi lingid sa iyo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila ka aming Panginoon. Sige po, tayo po na. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan ito. Lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila ka aming Panginoon.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, ang Diyos na saan man dako ay naroroon at makapangyarihan sa lahat. Samahan mo kami, dakilang Diyos, muli sa aming pagtitipon sa lugar na ito upang ikaw ay papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At muli, Panginoong Hesus, ay mapapakinggan namin ang iyong mga salita na patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salita mo na siyang nagpatuloy na nagbibigay sa amin ng buhay upang kami makapatuloy na makagawa ng ayon sa iyong kalooban. Dalangin po na kilang Diyos, patuloy kang mangusap sa amin at kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu nang aming maunawaan ang bawat salita mong hatid po sa amin sa hapon pong ito. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, Ama naming nasa langit, at sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, aming dalangin, ipagkaloob mo nawa sa amin ang aming mga kahilingan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang bukod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkamalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pagmaalam tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo ay nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipaalita sa mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong umahak sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pagmaalam tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 10, simula mga talata 7 hanggang sa susunod na mga talata. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunmay, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ito ang mabuting balita
ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Hallelujah. Amen. Patuloy pagkalob sa atin ng Diyos ang tagumpay. Amen. Sa lahat ng ating mga pangarap na isin sa buhay. Sa Ebanghelyo po natin ngayon ay yung mga alagad ng Panginoong Hesus na kanyang inutusan. Nung sandali na yan, pinahayo, pinapunta sa misyon po, sila po nung bumalik ay tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila na ibinalita sa Panginoong Hesukristo ang tagumpay. Ang tagumpay po roon sa kanilang misyon nung sila po ay pinahayo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ang sabi ng Panginoon sa kanila, matuwa kayo hindi dahil suko sa inyo ang kaaway, hindi dahil suko sa inyo ang mga demonyo, kundi matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat na sa langit. Amen? Ang pangalan nyo ay nakasulat na sa langit. Yun ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Parang pinaparating, pinapaabot sa atin ng Panginoong Hesus, nakikilala ka sa langit. Amen? Kung ang pangalan mo ay nakasulat sa langit, nakikilala ka sa langit. Minsan may mga tao na ito ang sinasabi, kilala ako niyan, malakas ako dyan. Amen? Amen. Diba? Minsan mayroong mga tao tayong ganon, di po ba? Na minsan dahil kilala niya tayo, minsan ay nasasabi natin, huwag ka mag-alala, kilala ako niyan, malakas ako dyan. Amen? Sabi dito sa Ebanghelyo, nakikilala ka ng langit. Sabihin mo sa katabi mo, sister, malakas ako sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Di po ba? Ayan ang nais po ng ating Jesucristo. Subalit po, dito po sa Ebanghelyo po natin ngayon, isa po dito na may sinabi po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Amen? Si Satanas ay nahulog. Ang sabi po dyan, inihulog mula sa langit. Kaya kapag may dumarating na pagpapala sa buhay ninyo, huwag niyong sabihin hulog sa langit. Hulog ng langit. Ha? Kasi isa lang ang inihulog ng langit. Si Satanas lang. Si Kristo, hindi sa inihulog ng langit. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Amen? Kaya kapag may pagpapalang dumating sa inyo, sabihin nyo, bigay ng langit, hindi hinulog ng langit. Ha? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Saan po siya inihulog? Ang sabi po, dito sa sanlibutan. Alam niyo po kung saan nahulog si Satanas? Si Satanas, dito po nahulog sa daigdig. Kung si Satanas po ay inihulog buhat sa langit, si Satanas ngayon ay naririto sa daigdig. Ayan. Kung siya naririto sa daigdig, ano kayang ginagawa niya? Amen? Bakit sa inihulog? Bakit sa inihulog? Si Satanas kasi, meron siyang plano sa buhay niya. Ang isang plano ni Satanas at mitiin, pangarap sa buhay niya ay mahigitan niya ang Diyos. Ang gusto ni Satanas ay magiging katulad siya ng Diyos na kung saan po ay sinasamba at pinupuri ng mga anghel. At trabaho iyan ni Satanas sa langit.
Trabaho yan ni Satanas sa langit na kung saan isa po ay isa sa tagapanguna sa mga anghel para na kung saan ay sumamba po sa Diyos. Subalit dumating po minsan sa puso po ni Satanas na kung saan, bakit ako sasamba? Ba't hindi ko hangarin na ako ang sasambahin? Dahil may plano siya na kunin yung trono ng Diyos sa langit, ang ginawa kay Satanas, inihulog. Inihulog po siya dito sa sanlibutan. Ngayon, dito sa sanlibutan ito, ano ang kanyang gawain? Ano ang kanyang ginagawa? Ang sabi dito sa aklat po ni Job, sa sulat po ayon sa aklat ni Job, kabanata po 1 at talata po ay 7, ipinapakita po dito kung ano ang ginagawa ni Satanas dito sa daigdig o dito sa sanlibutan. Ang sabi po, sa kabanata po sa aklat ni Job, kabanata 1 at talata po ay 7, tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo? Sa talata 6, dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh. Kasama si Satanas, umaharap din siya sa Diyos. Kasama si Satanas kasi dati niya nang gawain ito sa langit. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Paruot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Narinig niyo po yung sagot niya? Nung tanungin siya ng Diyos, anong ginagawa mo? Ang sabi niya, paruot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Wala nang ginawa si Satanas kundi galugarin ang buong daigdig. Sa lahat ng sulok ng daigdig, ang sabi niya, pumaparoon si Satanas. Ang tanong ko po, sa lahat bang lugar na nararating ni Satanas, naroroon din ang Diyos? Naroroon din kaya ang Diyos? Sa lahat ng lugar na nararating ni Satanas? Ang sabi sa aklat ng awit, kabanata po ay 139, ito po ang sinasabi sa talata po ay 7. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroon. Kung sa siloy ay naroon, kung sa siloy ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Kung ako ay makalipad, umiwas, pasilangan, o kaya ang tirhan ko ang dulo ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtataguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging ito'y kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi ay parang araw na nagniningning. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po, kahit saan siya pumunta, naroroon ang Diyos. Kahit magtago tayo sa Diyos, andoon po siya. Amen. Kahit sa pusikit na kadiliman, ang sabi po, andoon pa rin ang Diyos. Nakikita, natatanaw niya tayo, mga kapatid. Kaya ang sabi po diyan, kung si Satanas ay paruot pa rito sa lahat ng sulok na daigdig, saan man siya pumunta, naroroon ang Diyos. Amen? Bakit po? Sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po sa sulat po, sa unang sulat ni Pedro, kabanata 5, talata 8, ang sabi po riyan ay ang ganito, ang ating kalaban o ang diablong kalaban ay parang leon na umaatungal at nag-aabang ng kanyang masisila. Anong gawain ni Satanas? Sa kanyang paruot parito sa buong daigdig, naghahanap siya ng taong kanyang masisila. Amen? Nag-aabang siya, naghahanap ng mga taong kanyang masisila, at ang taong masisila ni Satanas o ang tao na pwede niyang sirain, pakialaman ng buhay, ay ang tao na ang sabi po,
na nawawala sa kalinga ng Diyos. Amen? Kapag ang tao ay napapahiwalay sa kalinga ng Diyos. At isa sa matatanaw natin dito na larawan ay yung larawan ng alibughang anak. Nung ang alibughang anak ay nasa piling ng kanyang ama, nasa tahanan ng kanyang ama, lahat ng pangangailangan ng alibughang anak ay naruroon na. Hindi po siya nagkukulang. Amen? Pero nung lumabas yung alibughang anak sa tahanan ng kanyang ama, dala-dala yung kayamanan na hiningi niya sa kanyang ama, nakita po natin kung paano sinira ng diablong ito ang buhay ng alibughang anak. Amen? Kung paano niya sinira yung buhay na yon kasi nawala ang batang ito sa piling ng kanyang ama. Ngayon po, yung plano ni Satanas sa langit na gusto niyang agawan ng trono ang Diyos, na gusto niya na kung saan ay magiging katulad ng Diyos na sinasamba, pinapupurihan ng mga anghel, yung plano niya na yun ay patuloy po na ipinagpapatuloy iyon ni Satanas at gusto niya maipagpatuloy iyon dito sa daigdig. Amen? Gusto niya na yung plano niya na iyon ay maipagpatuloy iyon dito sa daigdig. Kaya kinakailangan matanaw natin paano ito naganap. Paano nakamta ni Satanas yung plano niya na ito, paano siya nagtagumpay para na kung saan ay yung kanyang hangarin na siya ang sasambahin, papupurihan, tulad ng ginagawa ng mga anghel doon sa langit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ay nakamtan ito ni Satanas nung ang taong nilikha ng Diyos ay nagawa ni Satanas kunin sa kamay o sa kalinga ng Diyos. Amen? Nung makuha niya ito at kinuha ito ni Satanas ang tao sa kamay ng Diyos, sa kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagtukso niya sa tao upang ang tao ay magkasala. Kaya nung ang tao ay magkasala, mga kapatid, itong alam ni Satanas na kapag ang tao ay lumabag sa kalooban ng Diyos, sumuway sa nais ng Diyos, ang tao mapapalayo sa Diyos. Amen? At ang tao po na ito na kung saan mapapalayo sa Diyos ay magiging pagmamay-ari na ng dyablo o magiging pagmamay-ari na ni Satanas. Kaya ang tanong po, nung ang tao kasi ang sabi, kapag ang tao sumuway sa kalooban ng Diyos, ang tao ay mamamatay. Di ba? Kapag kumain kayo niyan, natukso kayong kumain niyan, mamamatay kayo, ang sabi ng Diyos. Pero ang tanong, dito tatanawin natin, namatay nga ba ang tao nung kumain ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos? Di ba? Kung atin pong matatanaw, physical, hindi sila namatay. Di ba? Physical, hindi po sila namatay kasi nakita natin, ando doon pa rin, buhay pa rin po sila. Subalit ano ang dahilan bakit nanatili sila nung sandali na yan na may taglay na ganon, buhay pa rin po sila, physical, buhay pa rin po yung mga tao nito na kung saan ay ang sabi ng Diyos kapag kumain sila doon ay sila ay mamamatay. Ang dahilan po mga kapatid, nung sumuway po sila, may buhay na pumasok sa kanila. Narinig niyo po? May buhay na pumasok po sa kanila. At ano yung buhay na yun? Sino yung buhay na yun na pumasok sa kanila para po sila ay mabuhay? Ang sabi po dyan sa Roma, chapter 7 po, ang sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, kabanata ay 7, at talata po ay 20, sinasabi po dito ni San Pablo, ayon sa kanyang sulat sa Aklat ng Roma, sa mga taga-Roma, kabanata po ay 7, talata po ay 20, sinasabi po dito ni San Pablo ay ang ganito, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Kundi ang kasalanan nananahan sa akin. Yung nananahan doon kay Pablo, dito po, ang sabi ni Pablo, yung nananahan po sa kanya, yun ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Amen? Na yung buhay na ibinibigay sa kanya ay para gawin niya yung hindi maganda. Amen?
Kung yung nananahan sa kanya, ang nagbibigay sa kanya ng buhay, sino yun? Sino yung nananahan sa kanya na sabi niya ay kasalanan? Hindi ba si Satanas yun? Amen? Dahil si Satanas ang siyang author ng kasalanan. Kaya yung kasalanan na nabubuhay, nananahan kay San Pablo, na ang sabi niya, kung ito'y nananahan sa kanya, ibig sabihin, si Satanas ang nananahan sa kanya para sa bigyan ng buhay. Upang yung katawan na iyan na binibigyan ni Satanas ng buhay ay magamit ni Satanas sa gusto niyang gawing masama. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na minsan sinabi din po ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan. Ipinaparating po sa atin ng Panginoong Hesus ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 8 at talata po ay 41 o 49. Ito pong sinasabi po, pakinggan po natin. Sumagot sila, si Abraham ang ama namin. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayon, sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama, Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat mula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iibigin niyo ako. Amen? Kung ang buhay na galing sa inyo ay talagang buhay iyan na galing sa Diyos, dapat iibigin ninyo ako. Pero ang sabi niya, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Amen? Pinagsisikapan ninyo akong patayin kasi ang dyablo ang inyong ama. Amen? Pag sinabi ang dyablo ang inyong ama, kasi yung buhay na taglay nyo, galing sa kanya. Amen. Yan ang buhay na taglay ninyo, kaya pinagsisikapan ninyo akong patayin dahil ang sabi niya, kung ano yung gusto niya, kung anong ginugusto ng buhay na yan na galing sa kanya, yun ang inyong ginagawa. Kasi kung ang buhay na sa inyo ay galing sa Diyos, iibigin niyo ako. Amen? Nabubuhay tayo ngayon, pero dapat makita natin, kaninong buhay ang taglay ko? Amen. Di ba? Nabubuhay, pero ang dapat malaman natin, kaninong buhay ang taglay natin. Kaya, sinikap ni Satanas, alam po natin na nais ni Satanas na ang tao makuha sa kamay ng Diyos, maagaw sa kalinga ng Diyos para ang tao ay magamit ni Satanas na sumamba at magpuri sa Kanya. Amen? Kaya anumang gawain po ni Satanas na ginagawa po natin sinusunod, pagsamba kay Satanas. Amen? Kasi ang sabi nga, luwalhatiin natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Parangalan natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kung ang ating ginagawa ay yung gusto ni Satanas, si Satanas ang ating pinararangalan. Amen? Siya yung ating
itinataas bilang tanda rin ng ating pagsamba sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Hesus. Tanawin natin, nung naparito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay tawag po nito, tinukso din siya ni Satanas. Tinukso siya ni Satanas. Kaya nung siya po'y tinutokso ni Satanas, mga kapatid, ang ating Hesukristo, isa lang ang layunin ni Satanas. Yung buhay na taglay ng ating Panginoong Hesus ay mawala sa Kanya. Amen. Mawala po iyon sa Kanya. Kasi ang taglay na buhay ng Panginoong Hesus ay ang buhay na galing sa Diyos. At ang buhay na galing sa Diyos, alam natin ito, ipinaglihis siya lalang ng Espiritu Santo. Amen? Kaya ang taglay niyang buhay nung siya'y naparito sa daigdig na ito, yan yung buhay na galing po sa ating Diyos, mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ating Panginoong Hesus, sinisikap po ni Satanas na mawala ang buhay na yan sa ating Hesukristo, parang ating Hesukristo ay magamit niya rin na sumamba sa Kanya. At kapag nangyari iyon, lubos siya magtatagumpay kasi ang kanyang hangarin, nung siya'y nasa langit, ang Diyos ang sasamba sa kanya, papalitan niya na ang Diyos para ang Diyos ang sumasamba sa kanya kaysa siya dati ang sumasamba sa Diyos. Kaya kung natukso niya ang Panginoong Hesus na magkasala, ang Diyos mismo ang sasamba na sa kanya. Amen? Kaya sinikap ng Panginoong Hesus nung sandali na yan, na yung buhay meron siya ay huwag mawala sa kanya. Ang Panginoong Hesus nung ipinako sa krus, namatay pisikal. Inilibing ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang hindi namatay kay Kristo, yung buhay na galing sa Diyos. Amen. Hindi yun nawala sa Kanya kasi hindi po siya nagkasala. Amen. Amen? At yung buhay na yan, mayroon ang ating Panginoong Hesukristo, yan yung buhay na gustong ibalik sa atin ng Panginoong Hesus. Amen. Sinong gusto ng buhay na iyan? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang buhay na nais ibalik po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung buhay na yan na sinikap niya na wag mawala po iyan sa Kanya nung siya po ay nabubuhay sa daigdig po na ito para na ang buhay na yan ay muli niyang maibalik po sa atin. Kaya nung maialay niya ang buhay na yan na walang kapintasan, mga kapatid, ang buhay na yan ang siyang nagiging daan para matubos tayo sa ating kasalanan. At nung tayo matubos na, nawala na tayo sa kamay ni Satanas, ang buhay na yan ang ibinabalik sa atin ng Panginoong Hesus. Ayon dito sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 20, talata ay 20, sinabi dito ang ganito, mga kapatid, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Nung muling mabuhay ang Panginoong Hesus, ito po yung muling pagkabuhay ng Panginoon at nagpakita po siya doon sa kanyang mga alagad. Nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, ang sabi po dyan, ang mga alagad ay hiningahan ng Panginoong Hesus. At ang sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo na ito yung buhay na namatay, na wala sa tao nung ang tao'y magkasala at nung ang ating Hesukristo na parito sa daigdig na to, taglay-taglay niya ang buhay po na iyan na kung saan na ialay niya para po sa ating katubusan at ang buhay na yan ay hindi po yan nawala sa Kanya dahil hindi siya nagkasala. Kaya nung muling mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, yung buhay na yan ay ibinibigay niya rin sa atin. Amen. Kaya sabi nga sa bautismo natin, nung si Kristo, nung tayo binyagan, namatay tayong kasama ni Kristo. Nung si Kristo ay muling nabuhay sa ating binyag, tayo rin po ay kinamtan natin yung buhay
na mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. At yan yung buhay ngayon, mga kapatid, na taglay-taglay po ng bawat isa po sa atin. Ang sabi sa Roma, sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8, at talata po ay 14, ipinapahayag po dito ni San Pablo ay ang ganitong pangungusap, mga kapatid, na ang sabi niya sa talata po ay 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Ang lahat ng pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Kung kanina sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong kausap niya, ang dyablo ang inyong ama. Amen? Ang buhay meron kayo galing sa dyablo. Dito naman sinasabi po, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay meron ka ngayon ay buhay na galing sa Diyos. Purihin natin muli ang ating Panginoong Jesus. Mahabang panahon na itinanim sa atin ni Satanas sa ating puso't isipan na ang mahalaga ay ang buhay, mabuhay pisikal. Amen? Kaya ang mahalaga sa atin, hindi yung buhay na galing sa Diyos, ang Espiritu, ang pamumuhay sa Espiritu, ang nagiging mahalaga sa atin ay ang pamumuhay sa laman. Kaya lahat ng ating sinisikap gawin ay kung paano buhayin ang laman. Amen? Kaya lahat na kung saan ay pangangailangan ng ating laman ang siya nating pinagsisikapan na makamtan sa buhay po natin dahil para sa atin, yun ang kailangan natin para mabuhay. Maalala ko yung tanong ni Brother Mike. Sabi ni Brother Mike nung pinapakinggan ko, ang tanong niya, bakit nagtanong yung mayaman o yung guro sa batas na kung anong dapat niyang gawin para mabuhay, para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yun ang tanong. Ang tanong niya, bakit yun ang tanong nila nung lumapit sa Panginoong Hesus? Na ano ang dapat nilang gawin para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nagtanong si Brother Mike, ilan ang tinanong niya? Walang nakasagot. Sabi ni Brother Mike, kaya sila nagtanong kung anong dapat nilang gawin para po sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasi takot silang mamatay. Amen? Dahil takot silang mamatay, ayaw nilang mamatay. Kaya itinuro ng Panginoong Hesus ngayon kung anong dapat nilang gawin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ipamigay mo. Ibenta mo lahat mong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Nung marinig nila iyon, iniwan nila si Lord. Bakit? Alam nila, yun ang kailangan nila para mabuhay. Amen? Kasi yun ang naitanim sa atin ni Satanas sa atin. Yun ang naitanim niya sa puso't isipan natin na kung saan ang kinakailangan, buhayin natin sa atin mismo yung kailangan ng ating laman. Kaya nung ang Panginoong Hesus na parito, tinukso siya 40 days po yon. 40 araw, 40 gabing hindi kumakain ng Jesucristo. Pero nakayanan ng Panginoong Hesus. Bakit nakayanan ng ating Panginoong Jesucristo? Nung sandali na yan, kapag tinutukso siya ni Satanas na itong kailangan mo para mabuhay physical, ang sagot ng Panginoong Hesus, naririnig niya yung tinig ng Diyos na sinasabi sa kasulatan. Anong pinahalaga ng Panginoong Hesus? Yung salita ng Diyos. Bakit po? Kasi kailanman hindi siya napasok ng kasalanan para na-impluensyahan na ang kailangan niya sa daigdig na to, hindi yung Espiritu, ang mabuhay sa Espiritu, kundi mabuhay sa laman. Amen? Pero sa atin ngayon na nabubuhay na sa Espiritu ng Lord, dahil sumasa atin ang banal na Espiritu, tayo nabubuhay ngayon, pero makikita natin ang hirap gawin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Nasanay kasi tayo
na gawin kung anong pangangailangan ng ating laman. Di yung ninanais ng Espiritu. Dahil mahabang panahon tayo na impluwensyahan ni Satanas at ginamit po yung katawan na ito para maitanim sa atin, ito ang dapat nating pinahahalagahan. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata po 6 at talata po 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, yung mga bagay na ito ang kinahuhumalingan pa ng mga taong wala pa sa kanila ang buhay na galing sa Diyos. Amen? Kaya yung taong wala pa sa kanila ang buhay na galing sa Diyos, ito yung kanilang pinahahalagahan. Yung tawag nito, yung pangangailangan ng laman. Pero ang taong sumasa kanila na ang buhay na galing po sa Diyos, ang laging pinahahalagahan ay ang paghahari ng Diyos sa buhay nila. Yung buhay na galing po sa Diyos na kung saan ay mananatiling taglay po natin habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ano ang sabi po dyan? Ang Diyos na mismo ang magbibigay ng pangangailangan ng ating laman. Amen? Hindi madali, di po ba? Kasi nasanay tayo kung ano kailangan nito ang siya po nating laging inuuna. Kaya hindi natin nauuna kahit ngayon, andyan nabubuhay na tayo sa Espiritu, mga kapatid. Amen? Sa kalooban po ng Diyos, pero minsan hindi ganun kadali gawin ang kalooban ng Diyos kasi nangingibabaw pa rin, umiiral pa rin sa atin ang pangangailangan nito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa buhay na kaloob sa atin ng Diyos, ngayon ay nakikilala ka na sa langit. Amen. At dahil tayo nakikilala na sa langit, ang sabi po, malakas ka sa langit. Amen. Na anumang kahilingan at kailangan mo sa daigdig po na ito, ay kayang ibigay sa iyo ng langit. Amen. Dinirinig ng langit ang ating dalangin. Kung patuloy ng ating pinagsisikapan ay ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen? Espiritu at buhay. At para yung buhay na galing sa Diyos ay huwag mawala, ang sabi po, lagi mong pakinggan ang salita na nagbigay kay Kristo ng buhay na sinasabi ng Panginoong Hesus na susulat. Amen? Para wag mawala ang buhay na galing sa Diyos, ang sabi ni Kristo, nasusulat, ito ang kailangan ko. Amen? Para mabuhay at manatiling taglayin ang buhay na galing sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa pag-aalay mo ng buhay mo na walang kapintasan, walang bahid ng kasalanan, para kami lubos na matubos sa pagkakasalang aming nagawa at muli, Panginoong Hesus, ay maging karapat-dapat na magiging tahanan ng buhay na taglay mo, Panginoong Hesukristo. Kadalangin namin, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito, sa lahat ng taglay naming karumihan, sa aming puso, isipan, karumihan, sa aming mga nagiging gawa, patawarin mo kami, Panginoong Hesus, linisin mo kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. At dalangin namin, Panginoong Hesus, manahan ka sa amin, ang buhay na mula sa iyo, ipagkaloob mo sa amin. Kung paano mo hiningahan ang mga alagad nung ikaw muling mabuhay,
ang hininga na yan ay muli mo amang dalangin namin, Panginoong Hesus, ihinga mo sa amin ngayon. At dalangin namin, Ama, sa pangitan po ng mga kapatid kong naririto sa Mandi Group, Panginoong Hesus, ang buhay na galing sa iyo ay buhay na madala namin at maibahagi din, Panginoong Hesus, para sa ikakalago ng gawain mo sa tuwing araw ng Lunes. Salamat, Panginoong Hesus. Hallelujah. Anyayahan natin ang banal na Espiritu na siyang manahan sa bawat isa sa atin. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the winged of song. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Sintahan lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Halina katulad ng matis sa Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Dalangin po namin, tulungan mo po kami na ang buhay na ipinagkakalob mo po sa amin ay buhay na patuloy maibahagi din po namin, Panginoong Hesukristo, upang ang mga nasa kadiliman, O Diyos, ay magkaroon ng liwanag na nanggagaling po sa iyo. Sapagkat ito ang tunay na liwanag, O Diyos, ang buhay na kaloob mo po sa amin. Ang buhay na nagdadala po sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Kaya dalangin namin, dakilang Ama, tulungan mo kami na sa pangitan ng buhay na kaloob mo po sa amin, ang buhay na iyan ay maibahagi namin nang sa banal mong gawain, O Diyos, na ito. Patuloy, Ama, na ang mga anak mo na nagtataglay ng buhay na galing sa iyo, tuwing araw ng Lunes ay magsama-sama sa lugar na ito upang ikaw, O Diyos, ay mapapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin naming tulungan mo kami, O Diyos, na ang lugar ito ay mapuno ng mga taong taglay ang buhay na galing po sa iyo, na nagkakaisa at nagmamahal sa iyo, na sa dako na ito ay sasamba sa iyo, Ama, at patuloy magpupurit para rangalan ang iyong pangalan. Dakilang Ama, salamat po. Pagpalain mo ang Mandi Group, dakilang Diyos. Patuloy mong dinggin ang kanilang mga dalangin. Patuloy mo silang pagkalooban, O Diyos,
ng magandang kalusugan, kalakasan araw-araw. Patuloy mong punuin ang buhay nila, dakilang Diyos, ng mabubuting bagay na kanilang kailangan at mabubuting bagay na kanilang maibabahagi sa kapwa o Diyos upang ang buhay na galing sa iyo ay mapadaloy sa marami, dakilang Ama. Salamat, dakilang Diyos, maging sa aming mga mahal sa buhay, ang buhay nawa na ito, Ama, na kaloob ng Penso Kristo, ang paglayin ng aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga tao at among pinaglilingkuran ng aking mga kapatid, Panginoong Hesus. Patuloy silang pagpalain, ng patuloy silang magiging pagpapala rin po, Ama, sa aking mga kapatid na naglilingkod sa kanila. Salamat, dakilang El Shaddai. Balik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng kapurihan ginagawa mo sa amin, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos, pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na Ama. Salamat sa Kanyang hingap sa ibinigay niya si Yesu Cristo. Salamat sa Diyos na Ama. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Yesu Cristo. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang mukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang mukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, Ati pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin.
Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ng lupang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinilay magpagumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you